lang ba talaga ako? Sabi sa akin, need ko daw mag-refer sa occupational therapist. Ano kaya gagawin nila sa akin? Hi po. Is Teacher Harry here po ba? Yes po. Come in. Welcome po sa Occupational Therapy Center. So, kamusta ka naman today? Okay naman po. Pero honestly, pagod. Since hindi ko po mahabala ang mga kailangan tapusin sa school. I can hear na pagod ka. Ano naman nag-a-affect sa'yo in the day? School talaga, ang dami deadlines, tapos may practicals pa. Tapos, gusto ko naman magpahinga, pero kapag nagpapahinga ako, dapat feel ko nagre-review ako eh. So, kahit nagpapahinga ka, di ka pa rin makarelax? Does it affect your daily activities ba? Oo, kasi I feel guilty kapag nagpapahinga ako. Tapos kapag nag-aaral naman ako, parang wala namang pumapasok sa utak ko kasi pagod ako. Tsaka minsan hindi ko na din nagagawa maayos mga task ko. Ewan ko ba, nakakapagod na lang lahat? Ang bigat naman nun. So, kahit anong gawin mo, parang laging may kulang? Exactly, lagi akong parang may hinahabol na kahit ano gawin ko parang hindi naman effective. Ay, so gumagawa ka ng mga plano ba? What strategies do you make? Lalagay ako ng schedule tapos sinusulat ko yung mga task ko doon. Minsan, sa sobrang dami, nakaka-drain talaga magtingnan. Tapos, minsan, nagpa-procrastinate ako dahil, yun nga, kapag tinitignan ko, minsan, ang dami talaga eh. Hindi ko nagagawa. So, kahit gusto mo maging organized, yung organization mo or yung mga plano mo, nagiging cause of stress mo na din. Tama, parang gusto kong ayusin, pero di ko na lang ginagawa kasi ang overwhelming. Siguro naman ang kailangan mo ay coping mechanism. May mga ginagawa ka ba to cope with the stress and burnout that you feel? Minsan nanonood ako ng series, pero hindi ko rin natatapos kasi naalala ko yung schoolwork. Minsan naman natutulog ako, pero pag-gising ko, ganun pa rin kasi yung feeling ko. Alright. Pero ano, how about on peers or families? Nasubukan mo na ba magtanong sa kanila? Do you seek help from others, like your friends or families, or kahit sila na nakakasama sa buhay mo? Depende, may times na sinasabi ko sa kaibigan ko. Pero hindi ko rin sinasabi lahat. Kasi feel ko na dapat sinasarili ko lang na dapat bayanin ko. Maybe that's a sign to start seeking out help from others na. Pero huwag mo siyang biglaan na. Try mo slowly mag-open up sa mga friends or family mo. Slowly and surely hanggang maging comfortable ka na sa kanila. And maybe it's a small step that you can take in this journey. Sige po, pwede ko naman pong subukan. Maybe that's a sign to start opening up to others na mag-seek ka rin ng help sa mga kakilala mo from your friends or your family. Pero lagi mong tandaan na you have to open it up slowly and surely hanggang maging comfortable ka na sa kanila. But always remember na your feelings are valid and normal lang ma-burnout and ma-stress sa mga everyday tasks mo. Oo nga po. Pwede ko naman po subukan. That's actually a good start. Maybe we can start actually fixing or making your routine more sustainable. Na hindi lang routine mo sa ACADS, but also to your well-being. Ikaw ba? Is there any changes that gusto mo baguhin sa schedule mo? Siguro structured breaks. Yung hindi ko lang basta ititigil yung ginagawa ko. Pero talagang may oras pa rin sa sarili ko na dapat hindi ako mag-guilty. That's a great start. And over time, we can actually work on your routine na parang maging more balanced ito. And
tandaan mo, step by step lang tayo, okay, ha? Okay, mas mag-aano ko yung pakiramdam ko ngayon. Thank you po. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa, and we'll work on this together. Kaya ko to. Kakayanan. One step at a time.